namin. Nagpauna ni Anderson Sanchez. Tayo pa yung po. Ang dami natin ang presensya ng mga Panginoon, maraming salamat po sa araw ng pagpapalala sa amin at sa araw ng pagpapalala. Ngayon, sana po, mairaos din, every hour. Magandang buhay, 7 na statin. Magandang buhay din po. Kamusta kayong lahat? Ayos lang po. Mabuti naman kung maayos lang ng aking mga mag-aaral ng araw. Bago kayong upo, ay pulutin ninyo muna ang mga maliliit na basura na makikita ninyo sa ilalim ng puro mga buwan. At ilinya ninyo ng kahit ang inyong mga silya at pagkatapos ay maupo na. Danica, bilang kalihim ng klase, may lumibon ba sa araw nito? Zay, kinagagala ko na malaman na walang lumiban ngayong araw. Kahapon ay may takdang-aralin akong ibigay sa inyo. Sumulat ng balita at pagkatapos ay ipayag ito sa klase. May takdang-aralin ka ba ngayong araw? Sila? Ano ang balitang iyong napanood kagabi at ipaliwanag mo ito sa klase? Ano naman kayang tumayo kami? Ano naman kaya ang uri ng balita ito? Tama, mahusay. Balitang pambansa. Sige nga, MJ, kung may nanood ka ng balita kagabi, ano ang balita ang iyong napanood kagabi? Ang aking tunghayan po sa balita ay patungkol sa impeachment na mangyayari kay VP Sara. Ano naman kaya uri ng balita ito, MJ? Pang-albansa po. Tama ba siya, klase? Mahusay. Bigyan naman natin siya ng magaling clap. Magaling. Salamat. Ngayon, parang malungkot yata ang aking klase ngayong araw. Gusto niyo bang maglaro, klase? Opo! Kung gayon ay maglalaro tayo. Sa larong ito ay meron akong inihandang larawan. Sa larawan na ito ay hulaan niyo lamang kung anong pangalan ng larawan na ito. At ang gustong tumaas ng kamay at ang gustong sumagot ay magtaas lamang ng kamay. At may 5 segundo lamang ang sasagot upang hulaan ang larawan na ito. Naintindihan ba, klase? Opo! Handa na ba maglaro, klase? Opo! Ngayon ay maglaro na tayo. Ano kaya ang pangalan nito? Sige nga. Pepsi? Tama ba siya sa Pepsi? Opo! Ano pa kaya ang ibang uri ng sagot? Ikaw, Anderson. Mali po. Ito ang sagot na ito. Sexy. Sexy pa na yun. Sexy po siya. Ngayon, wala naman natin ang pangalawang larawan. Uno po. Magtaas lang muna kamay ang gusto sumagot. Sige, Marcela. Una po. Iba pa nga ang sagot? Ikaw, MJ. Una no. Iba pa nga ang sagot? Ikaw, Danica. Tingnan natin kung uno talaga ang sagot. Umu. Ganda na kasi umu. Sige na. Sa mukha no. Dapat ganun na, Danica. Pangalawang larawan. Ano kaya ang pangalan ng larawan na ito? Ikaw nga. Juliano. Coca-Cola stick. Coca-Cola stick. Iba pa ang sagot, Anderson? Dumalo pa. Iba pa ang sagot? Sheila? Ano po? Okay. Tingnan natin kung tama niya, Sheila. Tama, Captain. Sa pangalawang larawan, ano kaya ito?
ito? Sige nga, Melvin. Wala mo ang larawan na ito? Iba pa nga sagot. Ikaw, Marcela. Sige ba? Iba pa nga sagot, MJ. Jurassic Park. Tama ba yun, Jurassic Park? Tama! Ano yung MJ? Sa pang-apat na larawan, ano kaya ito? Nasisigurado akong alam nyo na ito. Ikaw nga. Anderson. Lard? Tama, Lard. Ngayon, ano kayang napansin nyo sa ating palaro klase? Ano kaya ang ginawa sa mga pangalan ng mga logong ito? Sige nga, Marcela, tumayo ka nga. Tama, tumpak ka. Binago ang mga pangalan. Ano naman kaya ang tawag kapag binago ang pangalan o lyrics ng kanta? Ikaw, Anderson. Parody. Tama, parody. Pero bago, ang ating palaro kanina ay may kaugnayan sa ating talakay ngayon. Pero bago ang lahat, maaari ko ba munang malaman ang reliyon ng bawat isa sa atin? Sige nga, Sheila. Anong reliyon ikaw? Bakit tumatawa, klase? Wala po. Sige, Sheila, tumayo ka nga. Anong reliyon ikaw? INC. Sige, maaari ka naman po. Ikaw naman, Danica. Catholic po, sir. Sige, maaari ka naman po. Ikaw naman kaya, MJ. Catholic po. Nababatid ako na may pagkakapare-pareho pa rin ang inyong mga reliyon. Pero nagagalak ako na kahit may pagkakaiba, ating mga reliyon ay magkakaisa pa rin ang turingan at magkakaisa at magkakaibigan pa rin ang turingan ninyo sa isa't isa. Ngayon, meron ako dito ang mga flashcard ng mga hero sa ML. Ibibigay ko to sa klase at may mga pangalan ito. Ang mga pangalan na ito ay magiging pansamantala ninyo ng mga pangalan sa araw na ito. Naintindihan ba, klase? Opo! At meron naman akong mga star. At ang mga star na to ay may mahalagang gampanin. Kung sino ang tumaas ng kamay ay bibigyan ko ng star. At kung sino may pinakamaraming star ay may regalo sa akin sa Pasko. Gusto nyo ba yun, klase? Opo! At kung sino man naman na may pinakaunting star ay isasama na lang natin ito sa inyong mga grades. Gusto ba ito, klase? Opo! Sige na nga. Ito, Sheila. Ka. Ito si Mia. Ikaw si Lancelot. Ikaw si... Anong gusto mo? Pakilaro si Lancelot. Pakito. Ikaw naman si Hanzo. Ikaw si Kagura. Wala siya. Saan kayo galing, klase? Nalilate lang po, sir. Bakit kayo na-late? Nag-prepare pa po. Eh, makakalayo mo po. Dahil late kayo, papagpatuloy pa rin natin ang aming aralin. Ikaw si Wanwan, ikaw si Alice, ikaw si Pani, ikaw si Rafaela, at ikaw si Be, ikaw to si Sana. Anong nakakatawa, klase? Wala po, sir. Alam nyo ba, ang parody ay ginamit noong unang panahon. Ginamit ito ng mga Kastila. Ay ginamit ito ng ating mga bayani ating mga bayani. Yung panahon ng Kastila. Klase, pagbigay nga kayo na kilala ninyong mga bayani sa totoong buhay bukod sa ML. Ikaw nga, MJ? Andres Bonifacio po. Tama, palakpanan. Ikaw nga, Marcela. Ano po, si Jose Rizal po. Tama, si Jose Rizal. Kilala natin yan, si Dr. Jose Rizal. Ikaw nga, Melvin.
Tama. Ito naman kaya. Tama. Pero, kasi may isang bayani lamang tayong nakaligtaan. Kaya si Marcelo H. Dili Pilar. Pero bago tayo dumako sa pagkilala kay Marcelo H. Del Pilar, ay basahin muna natin ang mga layunin ngayong araw. Sige nga, Arlene, basahin mo nga ang layunin ngayong araw. Tutukoy ang atas ng pagbubuhay ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyal. B. Na ipaliliwanag ang mensahe ng outdoor sa tekstong binasa. At C. Nakabubuo ng larawan na napapalitan ng pagbubuhay ng magsimbahan sa sipulan noong panahon ng kolonyal. Ngayon, kilalanin na natin si Marcelo H. Del Pilar. Sige nga, basahin mo nga ang buhay ni Marcelo H. Del Pilar. MJ, ay ano, Mia. Ba't hindi mo ikaw si Mia? Sige, Odette. Sige nga, Odette, basahin mo. Kasi tayo muna. Ayan. Si Marcelo H. Del Pilar ay isang kilalang Pilipinong manunulat, abogado, mamamayan at mason. Si Del Pilar ang naging editor ng La Solidaridad at isang malapit na kaalyado ni Jose Rizal na isang pangunahing leader ng ilusong propaganda. Ina ng mga kilalang akda ng retilang na ginamitan ng sagisag na ito ay dasalan at tuksohan. Mukhang masaya ngayong araw, JMJ. Ano kaya nagpamasaya sa'yo ngayong araw? Salamat. Pero atin mo na ano yun ang ating aralin ngayong araw. Si Marcelo H. Del Pilar ay kabilang sa ating mga bayani. Siya ay operate sa ating kalayaan. At may isa siyang akda na kilala mula sa pagmamalabis sa mga braille. Pero bago lahat, ibibigay ko muna ang mga kopya ng dasalan ng tuksohan sa inyo para mas malinaw ninyo maunawaan ang ating aralin ng araw. Naintindihan ba klase? Pakibigyan nga sa likod, Anderson. Ayun. Basahin mo nga. Kung anong meron sa dasalan ng tuksohan. Kagura. Ito po. Dasalan ng tuksohan. Ang dasalan ng tuksohan ay isang stratikong akda na naglalaman ng mga panalangin at utos na nagpapakita ng mga issue sa lipunan, partikular na katiwalian at pagmamalupit ng mga praile sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Narito, Bakit nga tinawag na sa trikong akda ang dasalan ng tuksohan? Anong ipinapakita nito sa mga praile? pagiging makajos. Sige nga, tumawag pa nga tatawag pa nga ako ng iba. Ikaw, Anso. Papakita po yung mga issue na particular na mga katiwalian sa pagmamalapit ng mga priority. Tama. Kasi palakpakan niya natin yan. Sa pagpapatuloy, narito ang mga ilang mahalagang punto ng akda. Ang satire. Basahin mo nga ang satire. Satire. Ay ka nga. Sige nga, Alice. Alice. Sige nga, basahin mo nga.
isang Saturday. Dahil gumagamit ito, sabi, kasi yun sabi niya. Tagalog po tayo ngayon dahil gumagamit kasi. Nagkakawalan at pagmamalabis na sa mga Friday at sa kanilang gawa. Bakit nga ulit tinawag na Saturday yan? Da? Ikaw nga. Pakito. Right? Pakito. Kasi yung ako dahil ginagamitan ng ng katatawanan at pagmamalis. Pati na rin yung mga criticism sa sabi nga. Tama siya guys. Ay, tama siya klase. Dahil ang akda ay may nagpapakita ng mga ilang pagmamalabis at kakatuwang mga gawin ng mga praile. Ako naman tayo sa panalangin na makikita ninyo dyan. Ang gusto ko ay suriin ninyo ang mga panalangin na yan. Basahin mo nga ang panalangin. Kung sana. Ang maganda. Panalangin, ang mga panalangin na sinusunod sa akla ay tinamo at linatimo. Pero isipin mo ang panalangin ng NCR, ang pangalaikita ang mga ay aspekto ng mga kainan. Ang halimbawa nito ay ang kamain namin. Basahin mo nga ang kamain namin yan. Sa kopya na yan. Badang? Bakit badang ang pangalan? Paborito mo ba itong hero si Badang? Okay, bakit? Ano nakakatawa? Wala po. Magpatuloy na tayo. Kasi ang paborito daw niya ni Jose ay si Badang. Kaya yun ang pinili niya. Sige na. Itin ang liit dito sa lupa para lang sa langit. Kabulan mo kami ngayon ng aming pinag-iyon. Ano po ito? Inaraw-raw? Ano po? Ito po. Araw-araw. Inaaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pagkukunin. Okay na yan. Salamat sa iyong pagbabasa. Ano kaya ang napansin nyo sa amain namin? Ano kaya ang mga negatibo na pinapakita nila sa mga praile? Sige nga. Sila? Meron bang sila dyan? Funny! Sige nga, funny. Dahil masayain. Funny. Ano kaya negative na pinapakita? Anong negatibo kaya? Negatibo ay pinapakita ng amain namin. Sa kabilang dako, ang dasalan ng tukso ay isang bayan na nagpapakita ng pagmamalabis na mga reliyoso sa mga Pilipino noong unang panahon. Ngayon, klase, ulitin ko po na ang dasal ay hindi ginagawang biro at kung tatanungin ninyo po, kung bakit ginawang biro ni Marcelo H. Del Pilar ang dasalan ng tuksoan dahil po gusto niyo pong makalaya ang mga sa pagmamalupit ng mga praile. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Hindi naman naintindihan nyo ang kanilang
Ang nais ko lamang ay pakinggan nyo ito. At pakinggan nyo ito kung ano ang kaugnayan nito sa ating aralin. At ang klase ay papangkatin ko sa dalawang pangkat upang magbigayan ng kanilang mga opinion hinggil sa ating aralin ngayong araw. Naiintindihan ba ito klase? Opo! Sige, ito na lang ang 1, ito 2, ito yung 2. Anderson, bunda ko sa. Sige po, magbibig Salamat dahil salamat sa inyong mga binigay niyo ngayon, upang masubok kung may natutunan talaga kayo ngayong araw, upang masubok kung may natutunan talaga kayo ngayong araw, ay meron na kayong ihandang pagsusulit sa inyo. Ang pagsusulit na ito ay uhubog sa ating kaisipan upang mas maunawa ng ating aralin ngayong araw. Sige nga, ano nga ulit ang Saturday, klase? Klase, ano nga ulit ang Saturday? Ikaw nga, Anso? Tama ko siya, klase. Ang Saturday ba ay nagbibigay ng katatawanan sa mga praile? Tama. Sige na, klase. Habang may ginagawa ko, ano ba yung mga alam niyong parody ngayong araw? Mga kantang parody na viral ngayong araw. Ikaw, Anderson, anong parody kaya? Viral Sa ngayon. ngayon po, ang mayroon po ngayon hindi naman parody ni Michael V. ay ang kanta ni Mami na Dilaw. Ito ay Sige nga, ibig na gawin niya na dilaw, naging dilaw, bayan. Sige nga, Anderson, tumayo ka nga ulit. Maaari mo bang kantayin ang chorus lang ng kanta na yun? Kahit chorus lang. Kahit chorus lang. Dilaw. Ay, kasi, lahat po tayo yung nagkakamali pa rin yan ako. Sige nga, Anderson. Ibang Ibang ano na lang. Kinakantayin mo ang bibig. Salamin. Ikaw pag salamin. Ano ba? Hey! Pag nagtalo ang aking Alexei! sa marong salamin, akong patay. Sige na, makikinig ako po. Maraming salamat sa iyong mahusay na pagkanta, Anderson. May iba pa ba sa klase na ito? Ano alam ng parody? Sige nga, sige nga, Anso, dahil tinuro mo si Fanny. May alam mo. Maging maging ano po tayo sa ating mga sinasabi, ano? Ano? Sige, sige. Ngayon, atin ang kumuha kayo ngayon ng one quart of shit. Ngayon, kumuha kayo ngayon ng one quart na papel at sagutan ng mga katanungan namin inihanda. Ay,
Maraming ginagawa. Bilang ko. Tapos na ba ang lahat, klase? Sa ngayon, atin na, tityagaan namin yung mga sagot. Ang tama ba ito? Talagang may natutunan kayo sa akin ngayong araw. Sige na, basahin mo nga ang panuto. Odel, sino si Odel? Ang tama kung masarap mo ka, mali naman kung Sige na, klase. Huwag na po kayo mag-start sa ating pagkakita. Ngayon, basahin mo nga. Number 1. Sige, tila. Tigrin. Kasi huwag mo natin matawanan dahil ang paborito niyo. Di basahin mo na si Tigrin. Dahil tangkil. Dahil tangkil siya. Parang ayaw mo na ito. Basahin mo ang usap at sagutan mo ito. Kung tama ba ito o mali. At kung mali naman, sabihin mo sa klase kung bakit siya mali. Tama ba siya, klase? Ang dasalan ng tukso ay isang mahalaga nasa kasaysayan ng bakit siya tama? Sige nga, Abda. Mahusay, tama siya, klase. Palakpakan natin siya. Ang pangalawang, tatanungan naman kaya. Ang dasalan ng tuksoan ay maglalayong magturo ng mga aral sa reliyon. Ang dasalan ng tuksoan bakit hindi? Tama. Naglalayong daw magbuhay ng reliyon ay naglalayong magsuwan. Tama siya kasi mali po yun. Dahil ang dasalan ng tuksoan ay nagpapakita ng pagmamalapis at kontra sa mga praile. Ngayon, bago kayong uwi, ay may bibigyan muna ako sa inyo takdang aralin na gumawa kayo ng isang poster na nagpapakita ng mga uri ng buhay ng mga Pilipino noong panahon ng at ang pamantayan po sa markahan ay 50% para sa pagiging malikhain, 50% ay 30% para sa pagiging kooperasyon at 20% para sa tinakdang oras. Nakabuuan ay 100%. Sige nga, tumayo ulit ang dasal. At magdasal para sa ating bumiwan. Sige nga, MJ. Magdasal na lang. Iupo natin ang ating mga ulat ng adoration ng Panginoon. Amen. Goodbye. Ay, paalam. Mag-aaral na sa ikapitong baitang. Paalam na rin po, sir! Bago kayo umuwi, ay pulutin niyo ulit ang mga basura na nakikita niyo sa ilalim ng inyong mga upuan. Sige, sir.